nai-stand mo ba, kaibigan, si Kristo yung anghel na nakikipag-usap sa mga propeta? Yes. Audibly. Yes, Audibly yes. yung verbal na audio nagsasalita. Bro, lilinawin ko hindi ba Diyos 'yon o hindi anghel, si Kristo lang. Kristo. Stand niya si Yung Kristo, anghel ng daw yun. Panginoon ay si Kristo. Yun ang stand ko. Okay. So yung anghel ng Panginoon na nakipagkita sa mga Ay, propeta, sa ang lahat ng mga gagamitin mo ay Israelita, si Kristo. yun si Kristo. Sige. Opo. Sige, ako na affirmative. Papatunayan ko ang nakausap nila audibly, yung voice anghel, hindi ang ating Panginoong sa Kristo. Okay, bro? Same topic lang naman kayo to. May same paksa topic naman lang kayo. May topic na kayo. Same topic lang. Para inulit lang natin. Okay na yan. Game pa. Sino moderator? Si Sino Brad moderator? G. Si Sige. Brad Gilbert. Sige. Sige, wala tayong dapat nakalagay yung timer dyan sa ano, para nakikita natin. Maganda nakikita Paano ba natin yung lagyan? time pindutin mo lang, bro. Pindutin mo yung profile ko, tapos lagyan mo ng oras. Tapos sa tanungan mamaya, bro, magpaakyat tayo ng pwedeng magkaroon ng timer. Mamaya. Oras. Tapos paano, pag pinuntot yung pangalan mo, paano yung oras? Ano yung oras? May makikita ka ron pag pinindot mo yung profile ko. Meron ka makikitang countdown. 10 minutes, 5 minutes, gano'n. Tapos sa tanungan, magkuha na lang tayo ng magta-timer like 5 minutes o 10 minutes na tanungan. Okay, 10 minutes ano? Okay, start. And, again, napakagandang pag-uusap nito. Hindi naman ito talaga yung debate, no? Kumbaga, sharing lang naman ito doon sa mga katwiran na ating pinag-uusapan. Magliliwanagan lang tayo ng mga katwiran. Alam nyo, mali na sabihin natin audibly, ang ating Panginoong Kristo ang nakipag-usap, no, doon sa mga propeta ng una, kay Adan, no, kay Gedeon, kagaya ng stand nila, pagkatapos kay Moises. Bakit? Merong timing, merong tinatawag na God's perfect timing, no? At ito yung sa awat tulong ng Diyos ay i-share natin. Again, I'm not the official representative. Ito nagliliwanagan lang kami sa awat tulong ng Diyos. Ano lang ito, parang nag-uusap lang ng mga magkakaibigan. Babasa ako ng sitas dito sa isang talata ng Hebreo, chapter 1 verse 1. Tingnan yung maigi ang punto ng salita ng Diyos. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan. Meron siyang ginagamit na medium sa pakikipag-usap dito sa talata, sa pamamagitan ng mga propeta. So kapag nakikipag-usap siya sa mga tao, no, gagamit siya ng propeta. Tama 'yon. Pero take note nyo, even yung mga propeta, may ginagamit ang Diyos na tagapagdala ng kanyang salita. Nakasulat sa Biblia Unang Hari 13:18, no, yung salita pinapadala doon sa anghel para sabihin doon sa mga lingkod ng Diyos. Minsan naman pinapadaan sa panaginip yung gusto ng Diyos ipasabi. Kasi nga kung Diyos mismo ang magsasalita audibly, ang mangyayari yung sa mga apostol masusubasob ka sa lupa. Alam nyo yung binasa nilang hukom, pandaraya yung detalye ron Walang nakalagay doon na Shaukaw o Kaura. Ang Shaukaw o Kaura, yung Kaura katumbas ng titayme. Yung titayme, yun ang posisyon kapag ang tao intentional na sasamba sa tunay na Diyos. Nakasulat yan sa 26:39 ng aklat ng Mateo. Titayme o ang katumbas Kaura. Wala kayong mababasa doon sa hukom na ang ginamit doon Kaura. Kundi yun ay response nila kasi meron silang nakita na hindi nila palagi nakikita. Kaya napasubasob sila, no? Yung sinag nung kanilang nakita nagdulot sa kanila. Kumbaga parang yung impact, yung malakas na impact na yon nagdulot sa kanila ng pagkasubasob. Parang ganito, sabi ni Kristo, ako nga. Sabi ni Kristo dun sa mga huli sa kanya, ako nga. Yun audible voice yan
audible voice yun, sabi ni Kristo. Ako nga, subasop yung mga uhuli sa kanya eh. Bakit? Diyos ang nagsalita. Sabi ni Kristo, uhulihin siya ng mga Hudyo. Ako nga, uhulihin eh. Subasob. Oh, alam nyo, yung tracing pinakita nila, di naman nagsalita anghel. Merong nakita, hindi nagsalita doon sa point na yon. Basahin natin. Huwag kayong papadaya kasi itong mga ito nadaya eh. No? Lalo na itong kausap ko ngayon. Ay kapatid, ikaw ang numero unong nadaya. Kapatid, huwag mo kami damay. Oh, papakita ko yung sitas mo ha. Gigibain ko ngayon yung unawa mong mali, palpak sa talata. Makinig ka. Basahin natin yung talata niya. Kukom. Tignan nyo kung paano niya dinaya pati sarili niya. Oh, walang magagawa yung sigaw mo ngayon dahil mali unawa mo. Oh, ang mananaig dito bro, yung pagsigaw na nasa katotohanan. Pakinggan mong maigi kapatid ha, ibabaon ko sa lupa yung pinagsasabi mo. Tignan mo ha, aklat ng hukom, basahin natin yung talata. Sa kapitulo, eto, napin natin yung talatang sinitas na kaganina. 13, at ang bersikulo ay 21. Ay hindi, kay Gideon yan eh, no? Eto. Saglit lang, yung talatang ginamit niya is, lang. Kalimutan ko yung talatang ginamit niya. Eto. 13:18. Ayun, nasa 13 na rin naman ako eh. Tignan niyo maigi ah. Ito yung pandaraya eh. Oh. Sa gayoy kumuha si Manoah ng isang anak na kambing pati ng handog na harina. Ano? Kapag tinaas mo yung basa, meron kasing conversation yan kapag tinaas mo yung basa. Ngayon, kapag binaba natin yung basa sa 20, tignan nyo maigi ah, at sinabi ni Manoah sa anghel ng Panginoon, sa 17. Oh. Sa 16, ito yung conversation ah. Oh. Sabi rito, at sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoah, bagaman ako'y iyong pigilin, hindi ako kakain ng iyong pagkain. At kung ikaw ay maghahanda ng handog na susunugin, ay iyong nararapat ihandog sa Panginoon sapagkat hindi nalalaman ni Manoah na siya'y anghel ng Panginoon. So ang kausap dito, hindi si Kristo, anghel ang tawag eh. Wala kang mababasa si Kristo ay anghel. Ang anghel ay nilalang. Hebreo 1:14. Hindi pa silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod. Ginagawa niyang anghel ang mga espiritu. Hebreo 1:7. Paano sasabihin mo si Kristo anghel? Palpakan yan, kapatid. Palpak yan. Huwag mo kaming idamay sa impyerno. Marami kang dadalhin sa impyerno. Oh. Ang conversation, nagsasalita yung anghel. Anghel talaga to, di si Kristo. Wala kang mababasa si Kristo ay anghel. Wala nun. Oh, ano kayo nang nangyari sa 17? At sinabi ni Manoah sa anghel ng Panginoon, nasubasub ba? Nag-uusap sila sa 16, 17. Nasubasub ba si Manoah nang kausapin niya anghel? Wala. Nananaginip ka, kaibigan. Gumising ka. Oh, gumising kang natutulog. Oh, palpa ka. Palpa ka. Ngayon, babasahin nila yung 20. Alam nyo sa 20, wala nang conversation. Samantalang ang Diyos, nung magsalita, right away, nasubasog mga apostol. Ito, sinisita kong anak, siya yung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Subasog agad mga apostol. Sabi ni Kristo, ginamit niya yung kanyang kapangyarihan sa pagsasalita. Hindi siya lumalaban pero ginamit niya, sabi niya, uhulihin siya, sabi ni Kristo. Ako nga, subasob yung mga tao eh. Kasi ang nagsalita, yung nasa loob, yung pagka-Diyos. Yung Ama sa langit nung magsalita, subasob yung mga apostol. Oh. Yung 16, 17, 18, 19, conversation, hindi naman nasusubasob si Manoah at yung kanyang asawa. Bakit ngayon nasubasob? Kagaya nung sinabi ni kapatid na Brad Luis, hindi dahil nagsalita yung anghel, kaya nasubasob. Ang dapat niyong gibain, kapag nagsalita, susubasob. Kagaya nung response ng katawan ng mga apostol nang magsalita ang Ama. Kagaya nung response ng mga Hudyong huhuli kay Kristo nang magsalita si Kristo. Pagka Diyos yung nagsalita hindi naman sa lahat ng pagkakataon, ginagamit ni Kristo yung kanyang kapangyarihan. He hold His power para mailigtas niya ang tao. Pero, minsan ginamit niya, sabi niya, ako nga, subasob yung mga alagad Ganon kasi kapag ang nagsalita, may pagka-Diyos o bahagi ng Godhead.
Oh, tignan nyo babasahin ko na yung sitas niya. 19. Sa gayoy kumuha si Manoah ng isang anak na kambing. Oh, hindi na supasap, ang lakas eh. Nung nag-uusap sila, ang lakas ng anghel eh. Oh, edi hindi ang pagkasubasob nila is sa pamamagitan ng narinig nila yung salita ng anghel tapos na subasob. Palpak ngayon yung inyong sitas. Nagdiwang pa si Hugi. Hindi naman ginagamitan ng kaura yan. Yung pagkasubasob dyan, hindi kaura, hindi intentional. Samantalang ang utos, tayo'y magsiluhod, tayo magsiyukod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Yun ang procedure. Kung ikaw ay yuyukod, kung ikaw ay magpapatira pa, ang gagamitin mong procedure, kaura, parang titaymi ang katumba sa Greek. I-search mo sa Hebrew yan, hindi naman ano yan kaura yan 95:6 of the book of Psalms. Shaukaw, kaura. Ang posisyon kapag intentional sasamba ka sa Diyos, parang titayme 26:39 ng aklat ng Mateo. Basahin na natin yung 20. Oh, sapagkat nangyari nang umilang lang sa langit ang alab mula sa dambana na si Kristo na ang anghel ng Panginoon ay napailang lang sa alab ng dambana at minasdan ni Manoah at ng kanyang asawa at sila'y nakapasubasob sa lupa. Response ng katawan yon, yung impact nung nakita nila. Oh, yung impact ng nakita nila. Kasi minasdan nila eh. Oh, minasdan nila talaga. At ng kanyang asawa, sabi ron, napailang lang na alab. No? Napailang lang na alab, tinignan nila. Ang response ng kanilang katawan, nasubasob. Hindi ang intention, sumamba. At hindi sila nasubasob dahil narinig nila yung tinig. Sa 16, 17, 18, nag-uusap yung dalawa, di naman nasusubasob si ano. Kaya palpak. Ngayon, 13:18, si Kristo sabi niya, ang aking tinig, walang nakarinig, yung audible voice ko. 13:17 ng Mateo. Sa ako agad to, isang sitas pa lang. Kay si Kristo nagsabi nun salamat sa pagkakataon. Okay, time na. Okay, next. Si kapatid na, tanungan muna or mag-ano muna? Tanungan po muna. Okay, sige. Kapatid na, magtanong ka na kay Brad Elipin. Unang tanong, dapat ba nating paghandugan ng anghel? Yung paghandog, kapatid, na pagsamba sa tunay na Diyos sa panahon ng bagong tipan, bawal na yun. Bawal na yun. Hindi natin dapat ginagawa yun, bawal yun. Nakasulat yan sa Apokalipsis. Sabi nung anghel, sumamba kayo sa Diyos. No? Kasi gustong magpatira pa nung anghel, ni Juan doon sa akin. Sumamba ka sa Diyos. Tapos si Pablo naman, aalayan siya ng mga tao. Kasi tinig ng Diyos, kasi nagtalumpati si Pablo, sabi ni Pablo, meron din akong sakit kagaya nyo sa Panginoon kayong makapangyarihan sa lahat, sumamba. Yun ang sagot, bro. Mali ba si Manoah at yung asawa niya sa paghahandog sa anghel? Ang nagkamali, ikaw, kasi inaakala mo yung anghel ng Panginoon si Kristo. Yung paghahandog na yon, nakapatungkol yun sa Diyos Ama, hindi talaga sa anghel. Ngayon, bakit in-execute doon sa paraang tila para sa mga anghel? Kasi hindi pa nila kilala yung tunay na Diyos. Akala nga nila yun ang Ama. Kaya ikaw ang palpak. Lang unawa. Ang tanong ko, naghandog sila sa harap ng anghel. Si Manoah at saka yung asawa niya. Lumalabag ba sila sa utos ng Diyos o hindi? Hindi sila lumabag doon sa utos, no? Na talagang sasambahin, 'di ba? Yung may pagka-Diyos. Pero ang punto nga kasi hindi kilala pa. Akala nila yung talaga ang Ama, 'di ba? Kasi sasamba talaga sila dapat sa Ama pero hindi pa nila kilala. Kaya hindi binibilang na kasalanan 'yon. Parang ganito, si Abraham naghandog doon sa 3 anghel na pumunta sa kanya. Ibinilang ba kay Abraham na kasalanan? Hindi, kasi hindi pa nila kilala yung Ama talaga. Pero patungkol sa yon, sa Diyos Ama. Pero hindi si Kristo yung anghel na yon. Kagaya ng sinasabi mo, kaya palpa ka. Nakasabihin mong anghel o si Kristo yung pinaghandugan. Next question. Napasubasob sila. Dala ng ano yon? Pagsamba o pagkagulat? Hindi pagsamba yon.
palpa ka doon. Hindi pagsamba yun. Response ng katawan nila yon doon sa impact nung nakita nilang alab. Ilang Yun ang minutes sagot. po yung tanong ko? Ilang minutes pa yung tanong ko? Sige, andyan naman. Nakikita naman sa ano mo. Haba pala. Oo. Oo, 7 minutes pa. Ayon sa, ano ba yung binasa niya kaganina? Talata. Kasi hindi ko nasundan eh. Bumili kasi. Ayon sa, dito sa hukom. Hmm. Hukom 13. Hmm. Yung sinabi dyan na sa 2021, sino yung nakita nila dyan? Sa 21, Hukom 13:21. Diyan pa rin tayo. Oh, anghel. Hindi si Anghel. Kristo yan. Oo, hindi si Kristo yan. Wala kang mababasa. Tumahimik ka muna, sumasagot ako. Huwag mo nang dagdagan ng Kristo. Tumahimik ka lang. Objection, Mr. Moderator. Ang katungkulan niya magtanong. Hindi pa ako tapos magtanong. According sige. sa Hukom 13:21, sino yung nakita ni Manoah at ng kanyang asawa? Sagot. Tahimik ka. Sagot. Anghel ng Panginoon. Hindi si Okay na ako Kristo. dyan. Okay na ako dyan, bro. Hindi, Okay na ako dyan. tumahimik ka muna. Meron akong 20 seconds. Magpapaliwanag ako. Hindi si Kristo, hindi ang Ama, anghel. Kasi ang Ama, hindi mo pwedeng makita pa ang Ama. Nasa pagkakatawang tao ka pa 33:20. Patay ka pag nakita mo yon. Kapag si Kristo naman, ang nakita mo, hindi pa pwede. Hindi ka paligtas pagkatapos, hindi mo rin pwedeng marinig yung tinig ng Ama kasi bubulagta ka sa lupa. Ayan, hindi naman bumulagta sa lupa yan ang makausap ni Manoah. Kaya anghel ng Panginoon yan, isaksak mo yan sa bungo mo. Sunod na tanong. According doon sa Hukom 13:22, sino yung nakita ni Manoah at ng asawa niya? Anghel. Hindi, sa 22 ka magbasa. Kaya nga, anghel. Hindi, basahin mo nga. Hindi, huwag ka mag-utos, Hukom magtanong ka. 13:22. Objection, Verse Mr. by verse Moderator. tayo, bro. Ano ka ba? Hindi ako Objection. lumalang sa topic. Tumahimik ka dyan. Okay. Objection, di ka marunong makipagdebate. Mag-aaral ka. Okay. Objection, Mr. Moderator. Ang katungkulan niya magtanong. Magtanong ka lang. Hindi Huwag mong mag-utos. pagbasahin, magtanong ka lang. Ayun nga, Tanong ka ba? ayun nga yung tanong ko, bro, Brother Sel. Sino yung Tsaka pag may nakita tanong niya ka, sa 22? Saglit lang. Mr. Moderator, kapag nagtanong siya, may 20 seconds ako na explanation. Huwag siyang sasapaw. Salamat. Ikaw ang magbasa, kapatid na back, para siya ang magsagot. Huwag mong pagbasahin. Sige, ako magbabasa. Magtanong ka Sabi lang. mo sa 21, anghel yung nakita nila, sinabi mo. Babasahin ko yung 22. At sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, walang salang tayo'y mamamatay sapagkat ating nakita ang Diyos. Sino ba yung nakita nila? Anghel, kaya nga hindi namatay Hindi, Kapag sabi nakita nasa mo talaga yung Ama, tumahimik ka Hindi. muna. Objection, Mr. Moderator. Sumasagot ako. Wala pa yung 20 seconds. Pasagutin mo. Pasagutin mo, Pasagutin. kapatid. Hindi pa ako tapos sa tanong ko Sabi ko, sino yung nakita ni Manoah at saka nung asawa niya sa binasa ko dito sa verse 22? Sasagot na ako ha. Walang sasapaw, 20 seconds ako. Ang nakita niya, anghel. Kaya nga hindi namatay Kapag nakita mo talaga yung Ama, yung kasyangaan, tao ka pa, 33:20 ng Exodo, patay ka. Hindi rin si Kristo yan kasi si Kristo mahahayag doon pa kapag maliligtas na yung mga tao. 3:5 sa istang aklat ng Kolosas. Kaya hindi si Kristo yan, hindi ang Ama yan, yan ay anghel ng Panginoon. Mali ang unawa mo dyan. Huwag mo kami dalhin sa impyerno, kaibigan. Sige, sunod na tanong. Next. Ngayon, ayaw niyang banggitin yung sa 22. Objection, Mr. Moderator. Ang katungkulan niya magtanong, hindi parang mag-rebat o magpaliwanag. Magtanong ka, kapatid. Magtanong lang, magtanong. Ayon, dito hindi ako lalayo, hindi tayo alis dito. Ayon sa Hukom 22, ano ba yung nakasulat na nakita nila? Anghel, kapatid. Konteksto yan, 13:21 to 22. Hindi nga nakita hindi nga namatay babasahin ko pa sa'yo special to. Tumahimik ka muna, may 20 seconds ako. At Brother, sinabi ni lagay mo Manoah nga sa yung kanyang talata, asawa, Brother Sel. tumahimik ka muna. Sandali, sumasagot.
Tumahimik ka muna, bro. Oh, sagot ako, may 20 seconds yan. Time ka muna, bro. Bahala ka, bro. Dapat maayos kang kausap. Oh, time ka muna. Uulitin ko yung Sasagot ako. tanong. Hindi pa nga ako sumasagot. Wala pa Sige, nga ako sumagot explanation, ka. 20 seconds. Oh, 22 ah. At sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, walang pagsalang tayo'y mamamatay sapagkat ating nakita. Alam mo, nakita pala nila. 33:20 ng aklat ng Exodo, kapag nakita mo yung ama talaga, patay ka. Yan, nakita nila eh. Hindi yan Diyos Ama, hindi rin si Kristo yan. Bakit nagpapakilalang Diyos? 23:21 ng aklat ng Exodo. May authority, yung pangalan ng Diyos nasa angkin. Kaya palpa ka dyan. Sapul ka dyan. Next question. Uulitin ko yung tanong ko hindi tayo alis dito. Ayon sa hukom 13:22, sino nga yung nakita nila? Ulitin natin yung sagot. Sayang na oras mo. Wag ka Sige, sasapaw ha. bakit? Ano lang yan Sige. eh. Okay, wag ka sasapaw. Wag ka sasapaw. Ang sagot dyan, Anghel, may premise na nga sa 21 eh. At kagaya ng sinabi natin, kung Diyos Ama talaga yan, hindi sila mabubuhay. Hindi kaya ng tao yung kapangyarihang makita ang Diyos. Yun ang sagot yan. Hindi rin yan ang ating Panginoon sa Kristo. Ilang minutes pa ako Kasi, para sa'yo? Biro Meron mo, pa bro, isang bira. minuto. Sumasagot tayo, bro. Pag sumasagot ako, bro, huwag ka muna magsalita. Huwag ka munang sasapaw. Hindi kaya tayo marunong makipag-diskusyon eh. Tuloy. Again, 10 seconds ulit, kahit 10 seconds na lang. Hindi si Kristo yan. Si Kristo makikita, kapag magliligtas na ng mga tao, 3:5-6 ng aklat ng Kolosas. Ang Ama naman, lalong hindi, nasa taong kalagayan ka pa, 33:20, mamamatay ka pag nakita mo. Kaya ang nakita, anghel ng Panginoon. Yun ang sagot. Okay, siguro hindi na aabot yung oras. Hindi ko na tapusin yung 5 minuto, bro. Ako na, bro. Okay, okay kapatid na back. 10 Etong kaibigan natin pinaparatangan ako, ililigaw daw tayo eh. Babasahin start ko lang na ba? bro Okay, start Brad na. Esel, pakilagay yung 33:20. 30, ano yan? Ano yan? Exodus 33:20. Sabi diyan, at kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Ngayon, ang kausap dito ni Moises ay ang Ama. Sabi diyan, hindi pwedeng maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Ngayon, tinatanong ko siya doon sa hukom 13:22 kung sino yung nakita nila sa 21, anghel ng Panginoon yung nakita nila. Sa 22, si Manoah mismo ang nakakita at sinabi niya, walang pagsalang, basahin na nga natin. Sabi sa 22, at walang pagsalang tayo'y mamamatay sapagkat ating nakitang Diyos. Hindi sila namatay. Sabi lang ni Manoah, walang pagsalang silang mamamatay. Pero doon sa Exodus 33:20, pag nakita mo yung Diyos, hindi ka pwedeng mabuhay. Yan ang pagkakaiba niyan bro Hindi ko kayo inililigaw. Sabi diyan, sa 23, ngunit sinabi ng asawa niya, kung nalugod ang Panginoon na tayo patayin, hindi sana tinanggap ang handog na sinunog, ang handog na harina. Naghandog sila doon sa anghel Ayan pinaghandogan nila yung anghel. Tapos sinabi naman Noah, na sapagkat ating nakita ang Diyos. Ngayon, sabi ni Abraham, dito sa Juan 8:56, sabi ni Abraham, sabi ng ating Panginoong Kristo, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. Ay nagkita na pala ito Si Abraham at saka si Panginoong Jesus Sabi niya sa John 8:56,
nagalak ang iyong amang si Abraham nang makita ang aking araw. Saan niya nakita? Saan sa Old Testament niya nakita? Diba nakita niya ang Panginoon Kristo ni Abraham doon sa Genesis 18. Di ba may 3 lalaking napakita doon? Yung 2 doon, mensahero din. Yung isa doon, Panginoon. Napakita na pala eh. Ngayon, dito sa sa hukom sa pupunta tayo sa hukom sa lang, hinahanap ko lang yung yung papel ko. Hukom 6, 22, Brad Esel. Babasahin ko. Ito ay ginawa ni Manoah, yung ginawa ni Manoah at saka nung asawa niya, ginawa din ni Gideon. O, tingnan mo si Gideon, pinaghandugan niya yung anghel. Babasahin ko 20. Umpisa tayo sa 20. At sinabi ng anghel ng Diyos sa kanya, kunin mo ang karne at ang munting tinapay na walang libadora at ipatong mo sa batong ito. Ibuhos mo ang sabaw at kanyang ginawang gayon. Na magkagayoy, iniunat ng anghel ng Panginoon ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay. At isinalang sa karne at ang mga munting tinapay na walang libadora ay napailan lang ang apoy sa bato at ipinugnaw ng ang karne at ang munting tinapay na walang libadora at ang anghel ng Panginoon nawala sa kanyang paningin. O ano sabi ni Gideon sa 22? At nakita niya ang anghel ng Panginoon at sinabi, Aba, o Panginoon Diyos, sapagkat aking nakita ang anghel ng mukhaan. Ano sabi niya sa 23? At sinabi ng Panginoon sa kanya, yung Panginoon yung anghel El Shaddai, kapayapaan ang sumainyo. Pero mo, sinasabi ng anghel ng Panginoon, kapayapaan ang sumainyo. Bakit niya pinaghandugan yung anghel? Di ba sa Revelation, bawal nga patirapaan bawal nga luhuran paghandugan pa kaya. Di ba ayon sa Revelation 22:8-9, Revelation 19:10, Colossus 2:18, bawal sambahin. Nakasulat. Ngayon, kung ang ama ay hindi maaaring makita at siya'y mamatay, bakit itong ang nakita ni Manoah at sa kanyang asawa at nakita niyang Diyos ay hindi sila namatay? Hindi yun ang ama. Kasi yung context, hindi naman sinabi doon na Panginoong Diyos yung nakita nila Nakita nila yung Diyos. Sinong Diyos yun? Kasi mapapaisip ka kung sino. Ngayon, ilang minutes pa ako, Brad Esel? 3 minutes pa. 3 minutes ka 3 minutes. Ngayon, kung pupunta tayo dito sa hukom, dito lang din sa atin sa hukom, hindi ako alis. Sabi dito sa hukom 2. Hukom 2:1. Sabi dyan, at sinabi ng anghel ng Panginoon sa Bokem mula sa Gilgal at kanyang sinabi, kayo'y pinaahon ko mula sa Ehipto. Sino yung pinaahon nila? Di ba yung nasa Exodus 3? Yung mga anak angkan ni Israelita, kinuha niya sa Ehipto. Sabi dito, pinaahon ko mula sa Ehipto, dinalo ko kayo sa lupain na aking sinumpa sa inyong mga magulang. At sinabi ko, kailanman hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. Yung anghel ng Panginoon, nakipagtipan kay Moises. Sinabi yan ni David sa
Awit 89:39. Ang tipan ko, hindi ko sisirain, ni babaguhin man ang mga bagay nung lumabas sa aking bibig. Ngayon, yung lumabas sa bibig ng anghel ng Panginoon na sinabi niya na kailanman hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. Diyos ba yun o hindi? Diyos yun. Hindi pwedeng maglagay ang Diyos sa bibig ng anghel. Nasasabihin niya na siya ang Diyos. Ako ang Diyos ni Abraham. Ako ang Diyos. Dahil hindi yung pwedeng sabihin ni Gabriel. Wala kang mababasa na sinabi ni Gabriel na ako ang Diyos ni Abraham. Ako ang Diyos ni Isaac. Ako ang Diyos ni Jacob. Pero mababasa natin sa Genesis 22, sinabi niya, ako ang Diyos. Babasahin natin Genesis 31. Sinabi ng anghel ng Panginoon hindi mismo yung representative, mismong Diyos. Genesis 31, 10 hanggang 13. Sabi sa Genesis 31 hanggang 10 hanggang 13, sinabi kay Jacob, at nangyari sa panahong ang kawan ay nagliya, itingin ko ang aking mga mata at nakita ko sa panaginip narito ang mga kambing na lalaki na nakatakip sa kawan ay may guhit na may batik at may dungis. At sinabi sa akin ng anghel ng Diyos sa panaginip, Jacob, Jacob, sinabi ko, sabi ni Abraham, ni Jacob, narito ako. Verse 12, at kanyang sinabi, itingin ang kanyang mga mata, itiningin mo ang lahat ng mga kambing na natakip sa kawan, naguhit na may batik at may dungis, sapagkat aking nakita ang lahat ng ginawa ni Laban sa iyo. Si Laban kasi may ginawa kay Jacob na masama. Sinabi niya sa 13 naman, ako ang Diyos ni Bethel. Di ba sabi niya, I am the God of house of bread. Di ba? Sabi na doon mo pinahiran ng langis ang batong pinaakala na gumawa ng panata sa akin. Tingnan mo, namanata si Jacob doon sa anghel ng Panginoon na nagsabi na, ako ang Diyos ng Bethel. Pero mo, sabi niya, I am. Di ba? Sasabihin, meron ka bang mababasa na sinabi ni anghel Time na daw, Gabriel time. yan? Kapatid, time na daw. Time na. Time na. Sige. Lumagpas ka na, kapatid, yan. Time na daw. Kapatid na SL. Sige, kapatid na Elipin, magtanong ka na. Salamat sa pagkakataon, Unang tanong ko sa iyo, lahat ng binasa mo kasi sa Old Testament, nakasulat anghel ng Panginoon Kung totoo na si Kristo ay anghel ng Panginoon, na siya yung nagsalita sa panahong mosaiko, sa panahong panila Abraham, bigyan mo nga ako ng sitas, kapatid. Pagdating sa bagong tipan, saan natin mababasa, kapatid, ang piniling pinahiran ng Diyos ay anghel? Anong talatang mababasa yon sa bagong tipan? Sagot. Wala tayong mababasa na pinahiran ng anghel. Wala kang explanation, susunod ako ng tanong. Sige, next. Sunod na tanong. Sino ba yung pinahiran? Sabi mo kasi, walang pinahirang anghel Sabi mo yan Ngayon, sinabi mo kayo So, ang sunod kong tanong sa'yo, kapatid, si Heso Kristo ba bilang anak ng Diyos, nang utusan siyang mangaral sa lupa, pinahiran ba siya o hindi? Pinahiran siya nung nagkatawang tao siya. Pinahiran. Sabi mo kaganina, kapatid, walang anghel na pinahiran. Wala tayong mababasa na pinahiran ng anghel. So, tinatanggap mo ba, kapatid, yung una mong Wala sinabi akong sinabi kaganina? na anghel na pinahiran, bro. Ulitin ko yung tanong, kapatid, Merong bang anghel ng Diyos na pinahiran ng Ama para mangaral ng Ebanghelyo?
Bro, wala akong sa mga binasa ko, wala akong Sumagot ka na bro. pinangalan. Objection, Mr. Moderator. Objection. Tinatanong ko siya eh. Sasagot ka sa tanong. Wag mong ibintang sa akin. Hindi Tahimik ko ka muna sinabi. bro. Objection. Tumahimik ka muna. Mr. Moderator, objection muna ano. Kasi dinideny niya yung sinabi niya kaganina. sige. Ngayon, wag na nating pag-arguehan yun kasi sayang oras eh. Sumagot lang siya sa tanong ko. Ang tanong ko ngayon, eto. Sasagot ka sa akin, kaibigan. Ang tanong ko sa'yo, meron bang pinahirang anghel ang Diyos para mangaral ng ebanghelyo? Meron o wala? Oh, sasagot ako bro ha. Ayon sa binasa ko, Mr. Moderator, Hindi, sasagot objection. ako, bro. Categorical ang tanong eh. Meron o wala? Tsaka ka magpaliwanag. sige, walang pinahirang anghel. Babasahin ko yung binasa kong pinahirang. Objection ha? ulit. Mr. Moderator, Hindi. objection ulit. Objection. Walang pinahirang. Tahimik ka muna. Wala. Objection ka Sumagot muna, ako objection. eh. Hindi, saglit lang, tahimik ka lang muna, objection. Ang tanong ko sa kanya, bro, hindi niya sinagot yung tanong ko eh. Ang tanong ko, meron bang pinahiran ang Diyos na anghel para mangaral ng ebanghelyo? Wala. Sige, wala. sige, magpaliwanag ka. Sige. Tinan mo, babasahin ko na misinterpret mo yung binasa ko eh. Sabi dito, ako ang Diyos ni Bethel, na doon mo pinahiran ng langis ang bato. Yung bato yung pinahiran eh. Hindi ko sinabing anghel yung pinahiran. Yun ang sagot ko. Sunod na tanong, kapatid. So dahil inamin mo, walang anghel na pinahiran para mangaral ng ebanghelyo. Wala tayong mababasa na pinahiran ng anghel. Sunod kong tanong sa'yo, sino yung nangaral ng ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo na hindi anghel? Sino yon? Si Kristo. Sagot. Ayun. Di mo nababawiin yan, kapatid? Sagot mo? Wala akong sinabi na pinahiran ng anghel. Ano ba naman to? Ulitin ko yung tanong. Ilagay sa Ulitin ko yung bibig tanong. ko yung hindi ko sinabi, bro. Hindi, sumagot ka na. Timing ka muna, bro. Sumagot ka aganina. Ang tanong ko sa'yo, meron bang ipinangaral si Pablo na pinahiran na para mangaral na hindi anghel? Ang sagot mo si Kristo eh. Ngayon bro, ang tanong ko sa'yo, tinatanggap mo ba ulit yung sagot mo aganina? Si Kristo, yung ipinangaral ni Pablo na pinahiran na hindi anghel. Tinatanggap mo yon? Tinatanggap ko yun. Ayun. Okay. Kristo niya, si Yung Kristo. anghel ng Panginoon ay si Kristo. Yun ang stand ko. Sunod na tanong, kapatid. Pupuntahan kita doon sa mga sinitas mo. Lahat ng sinitas mo, yung hukom, yung Henesis. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, ang ginagamit ba ron, YHWH, doon sa mga pangalan na naka-address sa anghel? YHWH ba? Hindi, anong talata doon? Ibigay mo yung talata. Lahat ng ginamit mo. Lahat ng ginamit mo. Halimbawa, yung hukom, may nakalagay Panginoon doon. Lahat ng Panginoon, lahat ng Panginoon na binasa mo sa Henesis sa hukom. Ang tanong ko sa'yo, YHWH ba ang nakasulat doon sa Hebrew? Ang nakasulat dyan sa King James Version, Lord. Objection, Mr. Moderator. Hindi ako nagtatanong sa King James Version eh. Tinatanong kita bro, dun sa pinanggalingan ng wika, lahat ng Panginoon na binanggit mo kasi, anghel ng Panginoon, ang Panginoon nagsalita, sa hukom, sa Henesis, lahat ng ginamit mo. Sa Hebrew ba, kapatid, yung original manuscript, yung Hebrew Scriptures, ang nakalagay ba doon, YHWH? Lord yung nakalagay doon, bro. Lord. Tinatanong kita bro sa Hebrew. Sa Hebrew, yung Sa walang Hebrew. yung walang nikod. Tinatanong kita doon sa walang nikod, walang vowel points, kapatid. At tanong ko sa iyo sa Hebrew Scriptures na walang vowel pointing system. Ano ba ang katumbas ng Panginoon? Doon sa hukom, doon sa Henesis na binasa mo, ano ang katumbas ng Panginoon sa Hebrew? Ilang letra nakalagay? Yung binasa ko, ang nakalagay dyan, God, Elohim. Sige, puntahan uli kita kapatid dyan sa tanong na yan, yung Elohim. Ilang letra ang nakalagay dyan? Dyan sa Elohim. Ilang letra nakalagay? Sa Hebrew, yung wala pang vowel pointing system wala pang nikod. Paanong Yung tetragrammaton, kapatid. hindi, Brother Esel, hindi tetragrammaton yung nakalagay dito. Yung God, Elohim, yung plural. Ang tanong ko nga sa'yo, ilan ang letra doon, kapatid, sa Hebrew? Sa Hebrew,
Hindi ko alam kung ilang letra doon, bro. Oh, sa makatwid, di mo alam. Okay. Okay. Hindi mo alam, bro. alam. Oh, hindi niya alam. Oh, sige. Punta ako dun sa Panginoon. Kasi hindi mo alam yung Elohim. Punta ako dun sa Panginoon. Yung Panginoon o Adonai, kapatid, na tetragrammaton, ano ba ang katumbas na letra niyan? Pagdating sa Hebrew, pagdating sa alpabeto ng Ingles. Ilan ang letrang nakalagay diyan? Ano, bro? Ano ba yung binabanggit mo talaga? Yung Yahweh o yung Elohim? Makinig ka kasing mabuti, di ka nakikinig eh. Tapos na tayo sa Elohim, di mo nga alam eh. Oh, punta na tayo dun sa Panginoon, dun sa Adonai. Yung Hindi, ginamit sa ang Hebrew. nakasulat dito, bro. Yahweh. Tumahimik ka na muna, makinig ka. Huwag mo ko turuan. Oh, makinig ka lang. Yung ginamit, kapatid, na Panginoon, no, yung Adonai, doon sa Hebrew, doon sa Hukom, doon sa Henesis. Ilang letra? Apat. Apat. Oh, apat. Okay. Yan ba yung YHWH? Yes. Yan. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, yung YHWH ba, naiwala ba ang historical vocalization? Hindi. O, kung makapagpakita ako ng referensya na iwala ang historical vocalization ng YHWH, tatanggapin mo, nagkamali ka. Nawala. Di ba nakasulat yun sa mobile Sumagot ka lang, sumagot ka lang. Sabi mo, hindi na iwala eh, sumagot ka na eh. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, yung YHWH ba, naiwala ba ang historical vocalization? Hindi. Ang tanong ko sa iyo ngayon, kung makapagpakita ako ng referensya na naiwala ang bigkas ng YHWH, yung tetragrammaton, naiwala, ayon sa history, tatanggapin mo, nagkamali ka. Magpas ka na lang kung di mo kayo sagutin. Sige, lang pas yan. ako. Ayun, salamat. O, sunod na tanong, kapatid. Sabi mo, YHWH yung Panginoon yung nagsalita doon. Yung ginamit, kapatid, na Panginoon, no, yung Adonai, doon sa Hebrew, doon sa Hukom, doon sa Henesis. Ilang letra? Apat. Apat. Oh, apat. Okay. Yan ba yung YHWH? Yes. Oh. Babasa ako ng sitas, kapatid, Babasahin ko yung Henesis na binasa mo. Pupuntahan kita sa Hukom, kapatid. Eto. Hukom, Ito eh. Oh. Babasahin ko sa iyo, Dito sa isang talata ng Hukom sa 13. Oh, ganito ang ating mababasa, kapatid. Eto. Hukom ano yan? Hukom ano? Oh, 13. 13 ng Hukom. 13 pa rin, 13. Oh. Oo. O ito, yung 13.8, kapatid. May nakalagay dyan, Panginoon eh. Oh. Ang nakalagay ba dyan, bro, doon sa original, YHWH? Hukom ano? 13? 8? 13.8. O, 13.8. Ang nakalagay ba dyan, YHWH? Hukom 13:8. Ika nga. Sagot ka na, bro. Yes or Ang no? nakalagay Nakalagay ba doon dyan? ay YHWH. Ayan. So, yan ba si Kristo? Yes. Okay. Ang tanong ko sa iyo ganito, bigyan mo ako sa New Testament, no? Yung Panginoon sa Greek na curious, kapatid. Bigyan mo ako ng talata sa Biblia. Ang katumbas niyan, kapatid, ay 4 na letra. Anong talata sa New Testament? Saved by the Time, bell. time na, pero sagutin na lang ng talata. Kasi time Sige, na. sagutin mo na lang. Oo. Sige bro, ibigay ko na sa kanya. Hindi ko na sagot yan bro. Pass na ako bro. Okay. Pas na daw, kapatid na Elipin. Pass na Ano ako. yan? Sino yung... Sige. Ano ito? Rebuttal na ito or isang tindigan pa? Rebuttal na tayo, bro. Pagkatapos ng rebuttal, Okay, rebuttal. punta ulit tayo sa tanungan. After ng tanungan, closing na. So, Okay, rebuttal sige, na ulit tayo. Rebuttal. Okay. Ikaw na muli, kapatid na Elipin. O, sige po. Mauna na ako. Okay. Iset mo lang, bro, yung time. Pag nagsalita ka, start ko na. Ayan. Time, bro, Hazel. Okay. Sandali, kapatid na Mike. Sige. Sandali, Mike, sandali. Okay, kapatid na Elipin, pag nagsalita ka na, pindutin ko na. O, sige po.
Ayan, sumaatin pong muli ang kapayapaan ng Diyos sa pagkakataong ito, no? Huwag niyo ipagkamali, hindi tayo nakikipag-away, ito ay hindi walang kabuluhang pakikipag-usap, kundi paglilinawan lang. Hindi kasi may iwasan, kapatid, kapag tayo nakikipag-argumentuhan sa aral, meron talagang gibaan, no? Pero kung halimbawa pakikisama bilang tao, gamitin natin lahat ng pag-ibig, lahat ng pangunawa, lahat ng awa. Pero kung halimbawa, binigyan ka ng Diyos ng kaloob, kailangan gamitin mo yung kagaya nung kay Jeremias. Babasa ako, kapatid, dito sa isang talata ng Jeremias. Kaya huwag ipagkamali ng sino man. Yung nandito sa Kapitulo 1 at ang versikulo ay 10. Tingnan mo, aking pinagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian upang mag-alis at magbagsak at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag. Kaya meron talagang labanan. Ikalawang Korinto 10:4-5, ganyan din ang ginawa ng mga apostol ng una. Ayan. Mapapansin nyo, yung mga tanong natin sa kaibigan natin, hindi niya kaya sagutin. Kasi hindi naman niya alam eh. Hindi niya alam eh. Alam nyo, yung Panginoon, yung Adonai, YHWH yun. Kaya siya nilagyan ng Nicode, no? Kasi merong mga salita na hindi na mabigkas sa Hebrew. Merong tinatawag na historical vocalization. In order for you to translate a Hebrew word, kailangan hindi na iwala ang historical vocalization. How come ang Yahshua o Jesus, yan din ang YHWH? Hindi naman naiwala ang bigkas ng Yahshua. Kaya nga, na-translate na Jesus eh. Samantalang ang YHWH, naiwala po ang bigkas. From 3rd to 2nd century BCE, naiwala na ang bigkas. Kaya kapag binabasa nila sa sinagoga, binabasang Adonai. Binabasang Lord. Pero, pagdating sa panahong ng New Testament, mga kababayan, hindi nakalooban ng Ama, ipakilala pa ang Diyos sa pamagitan ng YHWH. Ano tinuro ng ating Panginoong Kristo sa 6:9 ng Aklat ng Mateo? Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Nang ituro ni Kristo yan, nagtuturo talaga siya. Tapos, nung siya ay nakatingala sa langit, Ama, luwalhatiin mo ako ng kaluwalhati ang aking tinamo sa'yo bago ang sanglibutan naging kayo. Pagpapakita yon, nagtuturo kasi si Kristo, hindi lang sa pangaral eh. Pagpapakita rin ng halimbawa, kung anak ka, ang itatawag mo, Ama. Mababasa nyo ba tinawag ni Kristo si ang Ama, YHWH? YHWH ko. Kaya, bakit kayo maguguluhan kung hindi si Kristo yung nagsalita ron? I-trace mo sa Hebrew, YHWH ang nagsalita. YHWH. Ultimately, pero nakarating yung salita ni YHWH o yung Ama sa mga tao dahil may ginamit na propeta, may ginamit na anghel. Bakit? 17:3-5 ng Aklat ng Mateo. Kapag narinig mo audible voice ng Ama, masusubasog ka sa lupa. Si Kristo may pagka-Diyos. Ginamit niya yung kanyang kapangyarihan ng magsalita. 18:6 ng Juan. Uhulihin siya ng mga alagad. Ako nga, nasubasog sa lupa eh. Nalugmok sa lupa yung mga huhuli. Pero may mga pagkakataon, di na ginagamit yung kapangyarihan na yon. Diba? Pero kapag ginamit talaga ng ating Panginoong Kristo, lugmok sa lupa yung huhuli. 18:6 ng Juan eh. Ang tanong, magtanong tayo kay Kristo. Kasi alam niyo, wala na tayong usapan doon sa mga binanggit na inamin naman ng kausap natin, anghel ng Panginoon eh. Ang hindi niya kayang basahin, mamaya ahanapan kita ng talata, kapatid. Saan mo mababasa verbatim, inamin ni Kristo na siya ay anghel? At saan mo mababasa, kapatid, ang Ama sa mga anghel may tinawag na anak? Abangan mo yan. Kailangan sagutin mo mamaya yan, kapatid. No? Kasi ang Ama, walang tinawag na anak sa mga anghel. Kaya nga si Kristo hindi anghel eh. At ang mga anghel, nilalang ng Diyos. Espiritong nilalang eh. Hebreo 1:7-14. Si Kristo hindi naman hindi naman nilalang. Galing siya sa kolpos ng Ama. Juan 1:18. Kaya ang tawag sa kanya, monogenes Theos, buktong na Diyos. Paano mong sasabing anghel si Kristo? Ang mga binasa mo sa Hukom, binasa mo sa Genesis, anghel eh. Inaamin mo anghel. Ano pa pag-uusapan natin? 'Di ba? Ngayon, hindi alam nung mga nang unang panahon na Diyos na anghel pala pinag-aalayan nila. Wala silang sapat na kaalaman. Kaya nga, nang si Kristo ay pumarito sa lupa,
ipinaliwanag niya, itinuro niya, ipinangaral niya ang Ama. Basa, pakinggan niyo sa Juan chapter 8, verse 18 to 19. Sabi ni Kristo, ako nga'y nagpapatotoo sa akin din, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, saan naroon ang iyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako, ni ang aking Ama. Hindi pala nila kilala in the ultimate sense kasi akala nila yung nakakausap nila, yung pinaghahainan nila kasi ang isip nila maghain sa Diyos, sumamba sa Diyos hindi nila alam anghel yun. Kaya nang pumarito si Kristo, hindi nyo nakikilala ako pati ang Ama. Kilala na pala nila ang Diyos Ama that time. Kilala na pala nila. Bakit sasabihin pa ni Kristo to? Kaya yung dahil sa hindi nila pagkakilala, kanino ba sila naghahain? Di sa anghel, pero patungkol yun sa Diyos, kaya hindi sila nagkakasala. Di ba? Kasi patungkol talaga sa Diyos yun Ang intensyon ng kanilang puso sa Diyos at tinitignan ng Ama sa intention mo, yung intention ng puso mo para magbigay ng kung ano yung nasa puso mo. 17:9 to 10 ng aklat ng Jeremias upang magbigay sa tao ng bunga ng kani-kanyang gawain. Ang tinitignan ng Diyos yung intention. Ang intention sumamba sa Diyos Ama. Halimbawa, anghel ang nasa lupa during that time, sa kanila ginawa, hindi ang ibig sabihin nun, talagang ang intention nila, sambahin yung anghel, hindi. Kasi hindi naman nila ganap na kilala yung Ama. Pero sa pakahulugan ng mga apostol, talagang sumamba sila sa mga anghel. Colosas 2:18. Sumamba talaga sila. Wala nang kabuluhan yun pagdating sa Bagong Tipan. Yung kausap naman natin, ginamit yung batas sa Bagong Tipan para patunayan yung nasa Old Testament. Samantalang sa Old Testament, talagang sumasamba sila. Si Abraham nga nang salubungin siya ng 3 anghel, nagpatira pa, naghain ng pagkain. Ganon din si Moises, nagpatira pa doon sa anghel, doon sa apoy na hindi nagtatapos yung apoy. Nanalangin din si Moises. Sumampa, nagpatira pa. Nagpatira pa si Moises. Bakit sila magkakasala, kapatid? Yung authority ng Ama nasa anghel at wala pa silang lubos na pagkakilala sa Diyos Ama. Pero nang ipakilala na ni Kristo yung tunay na Diyos na Ama sa Bagong Tipan, bawal nang sumamba sa mga anghel. Kasi naipakilala ng lubos pero doon hindi pa naipakikilalang lubos. Bakit sila pagkakasalanin mo? Ngayon, tanong tayo kay Kristo. Panginoong Kristo, ikaw ba talaga nakausap ng mga yan? Kasi sabi ni Bak ikaw daw samantalang sinasabi ni Bak, anghel yun. Alam nyo, si Kristo hindi anghel. Basa, Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ipinanganak kita. Walang pinagsabihan ng Ama ng ganon. Dahil ang turing niya sa anak, hindi anghel kundi Diyos. 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan o anghel. Walang ganon Ang bira itong si Bak, nag-iimbento madadamay ka pa sa impyerno, Bak. Ang paniwala ng Ama sa kanyang anak, Diyos, hindi anghel. Pag mo sabihin anghel, kapatid, ang ipinangaral ng mga apostol, ang pinangaral ni Pablo, sabi nga ni Tomas Panginoon ko, anghel ka, Panginoon, anghel ka. Aba, si Bak naman gumagawa ng sariling ebanghelyo, pambira. Sinabi ba dito, mas Panginoon ko, anghel ka, Panginoon. Si Kristo itinulad sa anghel. Kapag tinanggap mo si Kristo, para kang tinanggap mo yung anghel. Kagaya ni Esteban, mukha niya parang mukhang anghel 6 ng aklat ng gawa, 4:14 ng aklat ng Galacia. Pero hindi anghel sa kalagayan. Ang bihira. Itinutulad lang, pero hindi talaga anghel, kapatid. Kaya nagkamali ka ng malaking pagkakamali. At yung nasa Henesis, mga kababayan, yung binanggit niya sa Henesis, palpak si Kristo daw yung isa ron. Basahin nyo na lang. 18:20,33, chapter 19, verse 12 to 13. Yung anghel na yun bumaba. Pagkababa, nauna yung 2 lalaki. Pagkatapos nung naunang 2 lalaki, sumunod yung lalaking kausap ni Abraham. Kasi, lilipulin nila. Ang sinasabi, 2 lang. Pero later on, doon sa 18:20,33, 19 verse 12 to 13, mga lalaki na, hindi na lang 2.
Kaya ang lumipol sa Sodoma at Gomora, mga anghel na hindi nakakakilala ng puso. Sabi ni Kristo sa Mateo, mapagpapaumanhinan ang Sodoma at Gomora. Yung mga anghel na lumipol, hindi nabasa yung puso, nilipol lahat. Kaya nagkamali si Bak. Pinaratangan niya yung anghel si Kristo. Nilipol lahat. Palpak. Kaya, sige, salamat. Okay, time na. Okay. Okay, Bak, ikaw naman, ano ito, tanungan pa or mamaya? Rebuttal na to, ano na? Rebuttal bro sa kanya. Pagkatapos ng rebuttal niya bro, tanungan pa uli. Kahit take 5 minutes, tapos conclusion na, take 5 minutes. Wait lang may Okay, sige. tatanong ko lang. Sabi, ito lang, isisingit ko lang. Sabi mo, yung mga anghel hindi tinawag na anak ng Diyos. Rebuttal na ngayon bro, rebuttal. Hindi, kasi Mag-rebut ka na. hindi ko lang Mamaya ka narinig yung magtatanong. sinabi mo kanina eh. Hindi ko nakasalanan yun bro. Bahala ka dyan. Ano ko lang, i-confirm ko lang sa'yo. Hindi ko Kapatid narinig na, na ano eh, parang na dumaan lang sa tenga ko. Yung anghel Mamaya ba, mo na itanong, hindi Bak. tinawag na Bak, anghel ng mamaya Diyos? mo na. Ay, anghel ng Diyos. Anak ng Diyos? Mamaya mo na itanong, Bak. Mamaya mo na itanong. May tanungan pa naman. Hindi kasi baka magkamali lang mag-rebuttal ako ka na eh. lang. Baka magkamali lang ako ng banggit eh. Yung sabi niya, yung anghel, hindi daw yun anak ng Diyos. Hindi daw tinawag yun anak ng Diyos. Confirm ko lang sa kanya. Rebuttal ka na. Mamaya ka na magtanong doon sa tanong. May tanong ka pa mamaya. Tanungin Hindi, i-confirm ko lang sa'yo, Brad Lipin. Later, ikaw masusunod, hindi siya. Okay, sige. Kapatid na Bak, mag-rebuttal mo muna. Okay. Okay, start na yung time mo. Ngayon, dinadala niya ako doon sa mga Hebrew manuscript. Ang trabaho mo sa akin, sa mga binasa kong talata, ay pamalian ako. Hindi yung dalhin mo ako doon sa mga manuscript. Kasi, tinatanong niya kung ano daw yung Lord doon sa Hebrew. Ang nakasulat doon, YHWH. Yung God naman, Elohim. Ngayon, dito sa Bagong Tipan, ang nakasulat dyan na Lord, yung Lord dyan ay Kurios. Tapos yung God, Theos. Ngayon, kailangan pa bang isulat ng Diyos yon dito sa Bagong Tipan, yung YHWH, Greek manuscript to. Doon lang yun nakasulat sa Hebrew. Kasi yung YHWH, sa kanila lang yun sa mga Israelita lang yun. Ngayon, paano tayo napunta dyan? Sabi dito sa Colossus, ang sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa iyo sa mamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa anghel. Ibig sabihin, pag sumamba ka sa anghel, nagpatira pa ka, yumukod ka, mananakawan ka pala ng gantimpala. Ibig sabihin, si Moises, si Jacob, si Isaac, si Gideon, si Manoah, at yung asawa niya, nagpatira pa doon sa sumamba, pinaghandugan nila yung anghel, nanakawan pala sila ng gantimpala. Ganun pala yun. Ngayon, pag nakawan sila ng gantimpala, ano na lang ang mangyayari sa kanila? Kasi, di ba sabi nga sa Revelation, sa Revelation 20, at saka 19, 21 pala, na bawal patirapaan at sambahin at anghel. Kasi, ikaw at ako, yung tao at ang anghel, ay kapwa alipin. Ngayon, dito sa mga binasa ko, hindi na naman ako pinamamalayan eh. Lumalayo siya ng ibang talata eh. Dapat dito niya ako pamalian sa mga binasa kong talata. Ngayon, sabi niya kanina, yung anghel daw, hindi daw tinawag na anak ng Diyos. Ito babasa ako sa Job. Sabi dito sa Job 1:6, now there was a day when the sons of God, tinawag ng Diyos sons of God, nakasulat sa sa aklat ni Job. Sa Job 2:1, again, there was a day when the sons of God. Sino yung kaharap ni Sino yung kaharap ng Diyos?
Di ba, naalala mo yung umakyat si Satanas? Si Satanas, humarap sa Diyos, tapos nakapalibot sa Diyos yung mga sons of God. Di ba, mga anghel yun, di ba? Doon sa sa Ezekiel 20 I hope 39 ata yun, di ba? Na magsiawit ang mga tala sa umaga. Di ba? Pang umaga. Di ba? Mga anghel yun, tinatawag din sila na sons of God. Pero itong anghel dito na binasa ko dito sa sa hukom, hindi mo pwedeng ipagpalagay ito na anghel lang na regular. Kasi nakakapit sa kanya yung Lord. Napansin mo, angel of the Lord. Angel of God. Nakakapit sa kanya eh. Okay lang sana kung nakalagay doon, anghel. Anghel lang ang nakalagay. Ngayon, sino ba talaga ang nakausap ni Abraham? Ni Moises doon sa Exodus 3 na kinot ni Esteban sa Acts 7. So, basahin natin sa sa Marcos 12. Marcos 12:26. Sabi dito sa Marcos 12:26, ngunit tungkol sa mga patay na sila'y mga ibabangon, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises tungkol sa mababang punong kahoy? Tingnan mo, binanggit mababang puno kayo, sino yung nandoon? Kung paanong sila'y kinausap ng Diyos. Nakasulat dyan, kinausap ng Diyos. Na sinasabi, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Hindi naman sinabi dyan na kinausap sila ng anghel. Kontra ba to doon? Ang nagsalita doon sa Exodus 3, anghel ng Panginoon. Sinabi sa sulat ni Marcos, Diyos ang kumausap. Eh di magkukontrahan na tong dalawang talata na to. Sino ba talaga kausap nila? Anghel o ang Diyos? Ilang minutes pa ako, Brad Essel? 3 minutes pa, matagal pa. 3 minutes pa. Ngayon, Tagal pa. sabi doon sa Gawa 7. Sa Gawa 7. Gawa 7. Nakalimutan ko lang yung talata, bro. Wait lang. Umpisahan natin sa Brad Essel, umpisahan natin sa sa 31, Brad Essel. 7:31. 30 na. Sabi dito, at nung maganap ang 40 taon, napakita sa kanya ang anghel sa bundok ng Sinai na nigas ng apoy sa mababang punong kahoy. At nakita ito ni Moises nang gilala sa tanawin nang siya'y lumapit upang pagmasdan, ay dumating ang isang tinig ng Panginoon. Sabi yung anghel yung nakita niya, verse 32, ako ang Diyos ng iyong magulang. Sabi nung anghel, ako ang Diyos ng iyong magulang. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Sabi dyan, at si Moises ay nanginig at hindi nangahas tumingin. Di ba si doon sa Mateo 17, sila Pedro at saka si Santiago, hindi sila nakatingin, sila? Bakit dito yung anghel, hindi sila nakatingin? Anong klaseng anghel to?
Akala ko ba hindi siya Diyos? Bakit hindi siya nangahas tumingin? Oh, sinabi pa dito sa 33, at sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang panyapak, sapagkat ang dakong ito na kinatatayuan ay lupang banal. Oh, sabi ito sa 34, totoong nakita ko ang kapigatian ng aking bayan. Narinig ko ang kanyang hibig at bumaba upang sila'y iligtas. Sabi dito, ako'y bumaba. Sabi diyan, susugong kita sa ito, sabi sa 35. Ang Moises na ito, sabi ni Esteban, ang Moises na ito na yung tinawag sinasabi, sino ang naglagay na puno at hukom ay siyang sinugo ng Diyos na maging tagapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel na napakita sa mababang punong kahoy. Ngayon, yung naglagay na hukom at puno kay Moises, hindi yun ordinaryong anghel. Kasi hindi siya tumingin eh. Hindi siya nangahas tumingin. Bakit si Gabriel, kausap niya si Elizabeth at saka si Zacarias, tumingin siya ng diretso eh. Bakit dito sa anghel, hindi nangahas tumingin si Moises? Anong meron? Kasi kung ordinaryong anghel lang o regular na anghel lang to, matititigan niya yun ng mukhaan eh. Ito, hindi siya nangas tumingin. Ilang minutes pa, Brother Desel? Tapos na ba? 9 minutes na, 9 seconds. Wala na. O sige, okay na yan, Brother Desel? Wala na. Okay, okay, magtanong ka na. 5 minutes. Sino mauna magtanong? Ako muna, bro. Okay, sige. 5 minutes. Sige. Okay, Ito. okay, kapatid na Elipin. Go. Ginamit mo ang Marcos 12:26, ano? Tapos tinitrace mo dun sa Exodo 3, Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, at Diyos ni Isaac. Ang tanong ko sa'yo, yung bang Diyos na yan na tinutukoy dyan, si Jesus ba yan? Siya ba yung lumuluwalhati? Yes or no? Yes. Okay, salamat. Ngayon, ito sunod kong tanong. Since kinukumpirma mo, yung nasa Exodo 3, yung nasa Marcos 12, si Jesus yan na lumuluwalhati, sabi mo. Ang tanong ko sa iyo, bro, ganito. Pagdating sa bagong tipan, sino ba ang lumuluwalhati? Si Jesus o ang Ama? Pareho, bro. Sige. Pareho. Bigyan mo. Pareho. Pareho, okay. So kapag sinabi natin na yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, tsaka Diyos ni Jacob, kapag yun si Jesus lumuluwalhati, tatanggapin mo. Sagot, bro. Tatanggapin mo o hindi? Pakiulit ng Ulitin ko, tanong, bro. ano? Makinig kang maigi, bro, kasi saglit lang oras natin eh. Kapag yung Jesus na sinabi mo, yung version mo ng Jesus, yung version mo na Jesus na siya ika yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, kapag siya ba lumuluwalhati, kapatid, lumuluwalhati ba siya sa kanyang sarili? Hindi, bro. Nagpapakilala siya, bro. Sumagot ka, bro, yes or no? Yung tinatawag mong Jesus na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, niluluwalhati ba niya sarili niya? Yes or no? Pass na lang ako, bro. Ayan, pass. Sunod kong tanong, ito showdown. Kung mabasa ko sa Biblia, hindi niluluwalhati ni Jesus yung kanyang sarili sa audible voice. Para patunayan sa'yo na Ama ang nagsabi sa pamamagitan ng anghel yung Diyos ni Isaac, Diyos ni Abraham, no? Kung mabasa ko sa Biblia, ang lumuluwalhati hindi naman si Jesus eh. Tatanggapin mo, bro, nagkamali ka, talo ka sa tanungan na to kapag nabasa ko. Basahin mo, bro. Basahin mo. Hindi, tanggapin mo muna. Kung hindi mo tatanggapin, hindi ko babasahin. Si Jesus ang lumuluwalhati? Ulitin ko kung mabasa ko sa Biblia, ang lumuluwalhati kay Jesus, hindi naman si Jesus eh. Kung mabasa ko, tatanggapin mo, nagkamali ka. Kasi sinabi mo kanina. Tatanggapin mo, hindi. Bakit yung tanong mo, bro? Si sabi Jesus ko, bro, ang lumuluwalhati o siya ang niluluwalhati? Sinasayang mo yung oras ko, bro eh. Sabi mo, ang lumuluwalhati si Jesus, siya yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob.
Wala ko sinabing lumuluwalhati, bro. Sinabi mo kaganina yan, bro, Si eh. Kristo lumuluwalhati. Eto na, bro. Sagutin mo na yung tanong ko. Oh. Sino yung Jesus? Sunod yung tanong. Yung Jesus na sabi mo, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Sabi mo, kinukumpirma mo ba niluluwalhati niya sarili niya? Audible voice? Yes or no? Hindi naman Sagot, bro. niluluwalhati. Hindi. Oh, hindi niluluwalhati. Oh, ilan yung Jesus na niluluwalhati sa New Testament? Ilan? Isa lang. Ayun. Babasa ako ng talata, kapatid. 3:13 ng Aklat ng Gawa. Oh, ilan ang Jesus na niluluwalhati diyan? Ilan? Anong talata? Isa o dalawa? Anong talata? 3:13 ng Aklat ng Gawa. Ilan ang Jesus na niluluwalhati sa talata? Isa o dalawa? Sagot, Ano? bro. Ilan ang Jesus na niluluwalhati sa talata? Gawa 3:13. Isa o dalawa? Isa lang, bro. Ayun. Salamat. O, sunod na tanong, kapatid. Yung 8:56 ng Aklat ng Juan, ang nakita ba yung araw o yung espiritong kalagayan ni Kristo? Anong talata, bro? Yung 8:56 ng Juan. 8:56 na Juan. Ang nakita ba ni Abraham yung araw ni Kristo o yung kalagayang espiritu, yung spirit being? Alin sa dalawa? Sagot ka, bro. Pass na lang ako, bro. Pass na lang ako. O, pass. Sunod na tanong, bro. Yung Job chapter 1 verse 6, quoted ba yan sa awit 2:7? Yes or no? Yung Job chapter 1 verse 6, quoted ba sa awit 2:7? Yes or no? Quoted sa ano? Quoted sa? Yung Job chapter 1 verse 6 ginamit mo, quoted ba yan sa awit 2:7? Yes or no? Sagot, bro. Sige, pass na ako, bro. Wala na oras. Wala na oras. O sige, ano na tayo, bro? Tanong siya, pagkatapos conclusion na tayo. Bak naman. Oo. Si Bak naman ang magtatanong, and then pagkatapos magtanong si Bak, siya na ang unang mag-conclusion, tapos ikaw ang mahuli, kapatid na Elipin. Opo. Okay, Bak, magtanong ka na kay Brother Elipin. Mag-start yung time mo pag nagsalita ka na. Bak, Ano ba? Ako na ba? magtanong ka na. Magtatanong ako? Oo. Ngayon, eto, bota tayo dyan sa Acts na maganda yan eh. Buti pinakita mo yung talata na yan. Maganda yan. Acts ano yan, Brother Sel. Lalagay ko sa cellphone ko. 3:13. 3:13. Maganda yan. Buti na yan yung hinahanap ko eh. Tanong ka na. Sabi Konti dyan, lang yung oras. magtatanong ba ako? Oo. Sabi dyan, ito yung tanong. Sino yung nagsasalita dyan na ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at saka ang Diyos ni Jacob? Sino yung tinutukoy na ninuluwalhati ng Diyos ni Abraham at Diyos ni Jacob? Si Jesus, yung anak ng Diyos. Hindi Ang anghel, tanong, kapatid. Wala kang mababasang anghel Oo, yan. yun. Wala akong tinatanong nga iba. Ang tanong, doon ba sa Marcos 12:26? Doon ba sa kinote ko kanina sa Marcos 12:26, yung sinabi ni Kristo si Kristo mismo nagsasalita doon. Sabi niya ni Kristo, ako ang Diyos ni Abraham at ako ang Diyos ni Isaac at ako ang Diyos. Sino yung niluluwalhati nila? According dito sa Marcos 12:26 na kinausap ng Diyos. Ano tanong dyan? Sino yung niluluwalhati nila ni Abraham, ni Isaac at saka ni Jacob dito sa 26? Wala namang nakalagay dyan na niluluwalhati ni Abraham, bro eh. Ay, hindi pala. Doon sa Acts 3:13 niluwalhati nila. Di ba? Niluluwalhati nila.
Ba sabi doon, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Oh. Isaac at saka ang Diyos ni Jacob. Dito sa Marcos 12:26, sabi dito ni Kristo, yung kumausap dito na lumuluwalhati doon sa Acts 3:13. Sino yung Diyos? Sino yung Diyos na tinutukoy dito? Sa Mark 12:26. Sino yung Diyos na tinutukoy? Ang tinutukoy na Diyos dyan, kapatid, yung ultimately, yung pinanggalingan nung salita, yung Ama, no? Pero nang kausapin niya si Moises, pinasabi sa anghel yan. 13:8 ng aklat ng Exodo, kapatid. 7:30-39 ng aklat ng Gawa. 4:8 ng aklat ng Galacia. Wala si Kristo dyan, bro. Wala si Kristo dyan. Next question. Sabi mo doon sa Marcos 12:26, yung Diyos na sinasabi doon, hindi si Kristo. Oo. According dito sa Acts 3:13, Oh. sino yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob na niluwalhati nila? According dyan, sino? Yung Ama yun, bro. Jesus yung nakalagay. Magtanong ka, bro. Magtanong ka. Kaya nga ito magtanong ka. tanong ko eh. Ayon sa Marcos 12:26, sino yung Diyos? Sabi mo, hindi yung si Kristo. Natural lang, Ama. Magtanong ka, bro. Magtanong ka. Wag kang Ayun na mag-rebat. nga. Magtanong ka, bro. Ito nga yung Magtanong ka. tanong ko. According dito sa 3:13 ng Acts, sino yung niluwalhati nila na nagsasabi, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob? Sino? Oh, ito yung sagot niya, bro. Kasi ang tanong mo kanina, Marcos, eh. Oh. Tahimik ka na muna. Huwag ka muna magsasalita. Ang sagot natin yung sa Marcos, yung tinutukoy mo, sino yung Diyos ni Abraham, Hindi naman sinabi ni Kristo, ako! Meron ba sinabi si Kristo? Kaharap na niya yung mga apostol. Sino yon, kapatid? Ultimately, referred yun sa Ama. Pero nang sabihin ng anghel yun kay Moises, pinasabi yun sa anghel, 3:8 sa ng aklat ng Exodo. Gawa 7:30-39. Hindi si Jesus yon. Oh. Sa Gawa 3:13 naman, kapatid, ang lumuluwalhati, kapatid, yung Ama ang lumuluwalhati kay Jesus sa 3:13 ng aklat ng Gawa. Sabi mo kanina, kapatid, isa lang. Ang tinutukoy na Diyos ni Abraham dyan, bro, isa. Kung lohi ka mo, isa. Diluwalhati si Jesus, di dalawa na. Sabi mo kanina, kapatid, yun ang lohika mo, dapat magiging dalawa. Umamin ka, isa lang yun, kapatid. Kaya ikaw ang pumalpak dyan sa talata. Tanong. Dito uli sa Acts Okay, time na. 13. Ulitin. Oras, bro. Wala ka ng oras. Time na, kapatid, na mag-ano ka na, 5 minutes back, conclusion ka na. 5 minutes Magkaroon kayo conclusion. ng conclusion, 5 minutes, Maganda 5 to eh. minutes. Okay. Ito, ini-inline natin dito sige. sa dalawang talata, pinaparallel natin. Sabi kasi dito sa sa Marcos 12:26, sabi diyan, kung paanong siya'y kinausap ng Diyos na sinasabi, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Tinanong ko siya, sino yung Diyos na sinasabi diyan? Di ba si Kristo monogenes Theos? Ngayon, pumunta tayo doon sa Acts 3:13. Sabi diyan, ang Diyos ni Abraham, inulit-uli, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos, nakita mo, ang Diyos ng ating mga magulang ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus. Nakita mo ang Diyos. Di ba doon sa Marcos 12:26 nakasulat, ang Diyos, Theos dito sa Acts 3:13, ang Diyos, ang Theos. Nire-reverse psychology lang kita, bro. Hindi, akala mo siguro nililigaw kita, hindi. Buti nga nailitaw mo itong talata, kaganina ko pa ito hinahanap Salamat sa'yo, nilitaw mo to. Ang niluluwalhati nila, sabi dito, si Jesus. Ngayon, sabi ni Jesus sa Marcos 12:26, yung kausap daw ni Moises doon sa Exodus 13 at
Exodus 3 na nagpakilalang ako ang Diyos, I am the God. I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Dito, sabi dito, ang Diyos ng ating mga magulang ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus. Si Kristo kasi God. Hindi mo pwedeng sabihin sino ba? Sino 'yun? Hindi naman sinabi ni Kristo doon sa Marcos 12:26, ang Ama ay nakipag-usap sa tutukuyin ni Kristo. Specific ang Biblia Kasi pwedeng ang Tiyos ipatungkol mo sa Ama. Pwedeng ang Tiyos ipatungkol mo sa Anak. Pwedeng ang Tiyos ipatungkol mo sa Holy Spirit. Doon walang binanggit kung sino. Sa Marcos 12:26. Dito sa Acts 3:13 binanggit. 'Di ba? Ang Diyos ng ating mga magulang. 'Di ba? Doon sa Marcos 12:26, yung magulang nila si Abraham, si Isaac, si Jacob. Niluwalhati daw ang Diyos ng ating mga magulang. Sino niluwalhati nila? Ayan si Jesus. Wala tayong mababasa na anghel si Jesus. Pero nakasulat, anghel ng Panginoon, anghel ng Diyos. Hindi natin pwedeng ipagpalagay na itong anghel na to ay tawag dito, pwedeng pagtirapaan. Nakasulat sa Revelation, hindi pwede. Ano ba talaga ang totoo? Pwede o hindi? Pwedeng yukuran ng ulo. Pwedeng yun nga, pagpatirapaan. Nagkukontra-kontra ang Biblia. Kasi, hindi mo tiningnan kasi yung context. Ang nakasulat, anghel ng Panginoon. Nakakapit yung Lord yung Curious. Nakakapit siya. Yung angel of God. Nakakapit yung yung Elohim Okay lang sana kung nakasulat, God lang. Hindi anghel ng Panginoon. Hindi anghel ng Diyos. Kaya nga tinatanong kita dito kanina, sino yung niluluwalhati nila na sinasabi doon na Tiyos, doon sa Marcos 12:26. Si Kristo naman pala yun lang, Brother Esel. Okay. Kapatid na okay. Sandali lang, i-close ko lang yung tab niya. Okay, kapatid Nelly Payne, ikaw naman. Lagyan mo bro ng time. Alam nyo, Okay, ayan. Okay. alam nyo, napakatindi ng pagkaligaw, no? Masyadong delusion, masyado yung kausap natin. Sa kanya pala, kapag ginamit ang Elohim, lalabas si Kristo na agad. Alam nyo, ang Elohim o Diyos, ginagamit sa 5 kategorya. 32 verse 12 ng Deuteronomio, Exodo 18:11, ginagamit yan sa mga Diyos-Diyusan sa Ehipto. Ginagamit yan sa Judges 21:6 ng Exodo. Ginagamit yan sa false god. 'Di ba? Ginagamit yan doon sa mga tinatawag na Diyos kasi tumanggap ng salita ng Diyos. Ginagamit yan sa bahagi ng Godhead. Ginagamit din yan sa mga angels, awit 8:5. Sa 5 kategorya, lalabas sila lahat si Kristo na kasi ginamitan ika ng anghel na Elohim. Lalabas dadami Kristo. 5 kategorya ginagamit yan. You have to differentiate lang. Kasi ang tunay na Diyos na sinasamba, yung bahagi ng Theotes, yung lumalang ng lahat ng bagay. Doon sa katwiran mo, ginamitan anghel, Elohim. Kasi ayaw na niya doon sa Panginoon kasi YHWH Hindi kasi nagpa siya kanina. Naiwala ba yung tetragram, yung historical vocalization? Pass, di niya alam. Kasi yung Yahshua, hindi naiwala. Therefore, YHWH, hindi si Jesus. Kaya nga, hindi na ginamit sa New Testament. Kaya, sa punto niya, dadami na ang Jesus kasi ginamitan pala pati false God, pati yung mga Diyos-Diyusan sa Ehipto ng Elohim. Di lalo palpak kasi delusion ka, kapatid. Colossus 2:18,24, 22:8-9 ng aklat ng Apokalipsis, sinasabi na yan sa New Testament. Kaya, nang ipakilala na ang anak, Hebreo 1:5-8, tapos nang sabihin ni Kristo 8:18-19 ng Juan,
ang dapat nang sambahin yung may pagka-Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya kapag sumamba ka sa anghel, mawawalan ka ng kaligtasan o gantimpala. Sinasabi yan sa New Testament, pat in-apply mo sa Old Testament. Sa Old Testament, hindi sila inaatangan ng kasalanan. 4:8. Kayo'y nasa pagkaalipin ng mga sakatutubo. Hindi tunay na Diyos. Bakit sila aatangan? Di naman nila alam. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ito'y kasalanan sa kanya pag di ginagawa. 4:17 ng Santiago. Hindi nila alam. Ano kasalanan doon? Pero, kung sambahin man nila yung anghel, no? Na patungkol sa Ama, yung authority namang ng Ama, nasa anghel, yung kanyang pangalan. Kaya, ang sinasamba talaga nila, yung pangalan ng Diyos. Holy and reverent is His name. Kaya, ang sinasamba talaga nila, yung pangalan ng Diyos kasi nasa anghel at nagpapakilala talagang Elohim, nagpapakilala talagang Panginoon, yung mga anghel na nagpapakita sa Old Testament. Kaya nga doon sa Hukom 2:1, inaamin doon, anghel, ako yung nagsalita, nakipagtipan kay Abraham hanggang sa nag-alis sa lupain ng Ehipto. Di anghel pala ang nagsalita, dinala lang yung salita ng Panginoon, unang hari 13:18. Pero ultimately, Diyos ang nagsalita. Yun yung binabanggit sa Marcos 12:26 patuloy. Ultimately, sa Diyos galing yung salita. Pero nang sabihin na kay Moises, sinabi sa pamamagitan ng anghel. Diba? Anghel ng Panginoon, 3:2. Gawa, 7:30,38,39, sinasabi ni Pablo. Anghel talaga. Mapapansin nyo, nagpasya sa lahat ng tanong ko. Doon sa lahat ng tanong ko, nagpasya. Job 1:6. Sabi niya kasi, tinawag din naman na sons of God ang mga anghel Ang pinag-uusapan natin, Hebrews 1:5. Tungkol sa anak sinasabi, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. 2:7 ng awit. Wala pa yung anghel nun. Kaya nga, hindi nga quoted yung 1:6 mo sa aklat ng, yung Job 1:6 mo sa awit 2:7. Kaya pas ang sagot mo Descriptive lang yon yung 1:6. Kahit tayo pwedeng maging mga anak ng Diyos kasi kung tatanggapin natin yung salita ng Diyos, si Kristo, susunod tayo sa kautusan, pwede tawagin anak ng Diyos. Pero verbatim, sabihin ng Diyos na ipanganak ka, anak kita, walang pinagsabihang anghel. At umamin ka, wala kang mababasang si Jesus ay anghel. Kaya natalo ka ngayon bro, inaamin mo yan dito. Bakit ka aamin bro? Ang pinapatunayan mo si Kristo anghel tapos aamin ka, walang mababasa? Di talo ka ngayon kapatid. Ngayon, 8:56 ng Juan, araw ang nakita, hindi yung espiritong kalagayan. Kasi yung espiritong kalagayan ni Kristo, makikita pa yon kapag maliligtas na yung lahat ng maliligtas. 3:5-6 ng aklat ng Kolosas. Kaya talo siya ron. Sabi niya, pas. Gawa. Nasabi na natin lahat. No? Alam nyo, nakakaawa itong ating kausap. Delusion. Talagang napakalalim ng kanyang pagkaligaw sa mga talata. Wala tayong makikitang liwanag. Kaya, see you sa finals na lang, kapatid. Yan ang masasabi ko sa'yo. Okay. Ayan, salamat sa inyong dalawa, no?